Hello guys! Andito na naman si Miss Beauty at ang susunod na problema na aking babasahin ay sa galing sa copies. Yeah. Wala din siyang sinend na code name but yun lang para matandaan ninyo or kung sino man yung nag-send na to. She's from copies. So, anyway, ito ang kanyang problema. Babasahin ko po. Hello po! Gusto ko po humingi ng advice. Kasi po, yung naging boyfriend ko po may baby na. Pero minahal ko po siya hanggang ngayon po, mahal ko. Sinabi niya po sa akin na may baby siya bago naging kami. Okay lang po sa akin noong una. Pero po ngayon, nasasaktan na po ako. Umuwi po siya. Pagkababa po sa barko, at ngayon doon siya nakatira sa bahay ng mother noong baby niya. Ang sabi niya po, hindi naman sila kasal noong kalibin niya. Sinasabi rin niya na mahal niya ako. Ano po gagawin ko? Pakakawalan ko ba siya at layuan o patuloy ko lang yung relasyon namin? Kasi po, noon, lagi kami magkausap, ilang oras pa bago maputol, pero ngayon, swerte na kung makatext siya ng isang beses. Kung tumawag man, mahaba na yung 1 minuto. Pinakamaikli, 15 seconds. Kasi daw po, baka magalit yung kasama niya sa bahay. Ano po ba dapat kong gawin? Okay. May mga katanungan kasi dito sa kanyang problema, Ang mga katanungan dito is gaano na ba sila katagal? 'Di ba? Saan sila nagkakilala? 'Di ba? Yung mga tipong ganun. So anyway, let's say forget all those questions. Ang kailangan ko lang gawin ngayon is bigyan ka ng immediate advice. Okay? So ang advice ko sa iyo, miss, hindi ko alam kung nagsisinungaling yung boyfriend mo sa'yo, no? Kasi, sabi niya sa'yo, 'di ba, na hindi sila kasal nung kalibin niya, 'di ba? I mean, I don't know. You don't know, 'di ba? Bakit hindi mo imbestigahan or bakit hindi mo alamin? 'Di ba? Para at least may alam ka. And kung ako sa'yo, pakawalan mo 'yan. 'Di ba? I mean, hindi ka sigurado sa kanya na I know, I understand, may anak siya. Pero to the point na nakatira siya doon sa bahay ng kalibin niya, 'di ba? Parang, hello, ibig ko sabihin, kahit araw-araw niya pandalawin yung anak niya, fine. Pero yung tumira siya doon, 'di ba? I mean, kayo, mga kalalabs, ano sa tingin ninyo, 'di ba? So, kung ako sa'yo, kausapin mo siya. Alam nyo kasi sa mga ganitong problema, lahat ng problema nadadaan sa usapan yan . And katulad ng sinasabi ko, kung hindi ninyo madaan sa usapan, daanin nyo sa sulat. 'Di ba? Text message, sulat, email, whatever. 'Di ba? Sa Facebook, basta message, ganyan. Daanin nyo sa ganyan. At mas maganda pa yon kasi malalabas nyo lahat ng sama ng loob nyo. And then yung lalaki, hindi niya makikita ng mga drama na pag-iyak-iyak natin, mga ganyan. Kasi ayaw nila yan. Kaya nga, most of the men, they don't confront. Alam niyo yon, hindi talaga sila nagsasabi may problema na pala. So anyway, ang advice ko sa iyo, kausapin mo muna siya, mag-usap kayo, and then kung sa tingin mo na wala talaga, kasi mararamdaman niyo yun. Oh, come on, 'di ba? Alam ko na alam ninyo ang gagawin. Ayaw nyo lang gawin kasi mahirap, 'di ba? Kasi masakit. Pero at the back of your mind, 'di ba, mga kalalabs, alam ko na alam nyo yung solusyon diyan sa problema ninyo. Nahihirapan lang kayong gawin. 'Di ba? Nag-aantay kayo ng opinion ng iba. Parang alam mo yon, minsan halimbawa alam mo na may cancer ka, alam mo na may sakit ka. Pero ang nangyayari is parang umaasa ka pa din. So, ang gagawin, umaasa ka na gagaling ka. So, ang gagawin mo, kukonsulta ka sa ibang doktor. Diba? Let's say, itong doktor na pinagkonsultahan mo dati, sinabi niya na, oh, may cancer ka, may taning na buhay mo.
Pero ikaw, alam mo sa sarili mo may cancer ka, alam mo na may taning na yung buhay mo. So ngayon, umaasa ka pa rin, 'di ba? Na baka naman meron pang paraan, may solusyon pa, baka naman magagawan pa ng paraan. So ang gagawin mo, kukonsulta ka ngayon sa ibang doktor, 'di ba? Kukonsulta ka sa ibang doktor para humingi ng ibang opinion. Ganyan tayo ganyan din sa problema, 'di ba? Alam natin sa sarili natin kung ano yung gagawin. Ang problema lang, ayaw natin gawin kasi masakit. 'Di ba? So, ang ginagawa natin, nag-aano tayo ng opinion sa ibang tao kung ano ba dapat, tama ba yung decision ko. 'Di ba? Yung mga tipong ganyan. Oh my God. Alam nyo, pagdating kasi sa mga ganyan kayo pa rin na magdidesisyon sa bandang huli. And, happiness is a choice, 'di ba? Kung paano kayo magdesisyon ngayon in the present, yun din ang magiging future ninyo. Alam niyo yun, kung paano kayo ano magiging resulta ninyo sa future, kung paano kayo sa future, it's because kung paano kayo magdesisyon sa buhay ninyo. Let's say pinili mo siya, kahit na alam mong ganyan, o sige-sige ka pa rin. In the future, iiyak ka pa rin, mas lalo ka pang masasaktan, tapos mas lalo ka pang magkakaproblema kasi kung malaman mo na kasal pala siya doon, ngayon, iniskandalo ka na nung asawa, alam niyo yung mga tipong ganyan. So, kaya nga lagi kong sinasabi na ang bawat desisyon na binibitawan natin dapat pakaisiping mabuti. Alam niyo yun? Ngayon, halimbawa, pwede mo naman sabihin na, paano kung di naman sila kasal? Tapos iniwanan ko siya, o di, 'di ba? Parang nasayang lang yung relasyon. Walang sayang na relasyon. Yan ang masasabi ko sa inyo. I mean, marami ako naging boyfriend before. Marami ako naging ex-boyfriend. And most of them are just awesome. Alam niyo yun? They're a nice guy. And hindi ko pwedeng sabihin na porket hindi kami nagkatuluyan is sayang. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon kasi may pinagsamahan kayo, hindi na sayang yung pinagsamahan ninyo. 'Di ba? Hindi yun masasayang kung iti-treasure mo. 'Di ba? Hindi naman porket puputulin mo na yung relasyon, hindi mo na iti-treasure yung pinagsamahan ninyo. 'Di ba? So, kung halimbawa hindi siya kasal, well, marami dyan 'di ba? Be smart sa pagpili. Yun lang ang masasabi ko. Alam niyo dito sa Amerika, may kasabihan kasi dito sa Amerika na bakit kaya yung mga babae mas gusto pa nila yung mga tarantadong lalaki? Yung mga, alam niyo yun, mga asshole na lalaki. Ganyan. Ayaw nila dun sa good boy. Well, ayon sa experience ko and dahil dito sa love advice na to, yung Facebook page na yan ng love advice is, it started like 2012. 2012 or 2013 like that. And sa isang araw, sa dami-dami ng nagsasend ng problema sa isang araw, na-realize ko na bakit pa itong mga babae na ito lagi napupunta sa mga, alam niyo yun, hindi good na lalaki. 'Di ba? It's because, alam niyo yun, galingan kasi natin yung pagpili Alam niyo minsan kasi, alam ko na mahirap yung pipili ka ng hindi mo mahal. Pero come on naman, 'di ba? Sana gamitin din natin yung utak natin, 'di ba? Hindi lang puro puso, hindi lang porket mahal mo siya. No matter what it takes, 'di ba? Sige lang. Mahal mo nga siya kung barumbado naman, binubugbog ka 'di ba? Mahal mo nga siya kung sinasaktan ka naman niya. 'Di ba? Bakit hindi mo mahalin yung nandiyan sa tabi-tabi mo o di kaya nakatingin malayo sa iyo, hindi mo lang napapansin. 'Di ba? May mga ganyan lalaki na hindi mo napapansin, may nagmamahal pala sa iyo, hindi mo siya napapansin. 'Di ba? Ibig ko sabihin, 'wag tayong
Minsan kasi yung mga babae, iniisip nila na parang yun na lang yung lalaki. Nag-iisang lalaki sa mundo. Huwag ganon. Bigyan natin ng respeto yung sarili natin. Magtiwala tayo sa sarili natin. Alam niyo yun? Kasi walang ibang magmamahal sa sarili natin kundi kayo eh. Kundi tayo. Kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, wala na. 'Di ba? Hindi ginaganyan ka ng boyfriend mo, pinapaiyak ka ng asawa mo. Ay sino ang magtatanggol sa sarili mo? Huwag mong asahan yung ibang tao. Asahan mo numero uno mong asahan yung sarili mo. Ipagtanggol mo yung sarili mo. 'Di ba? Huwag kang pumayag ng ginaganyan ka. O 'di ba? So anyway, yun na ang mapapayo ko sa'yo, kausapin mo siya, 'di ba? O gumawa ka ng investigasyon, gumawa ka ng alamin mo kung talaga bang kalibin niya yun, di ba talaga sila kasal or what, 'di ba? Tapos ngayon kung sabihin mo sa kanya na ito kasi ang ganito kasi ang ko, ang nararamdaman ko, ganito nafi-feel ko, hindi ako masaya. Ngayon kung mahal ka talaga niya, mag-a-adjust yan sa'yo. 'Di ba? Mag-a-adjust yan sa'yo. Ngayon, kung asawa niya talaga yun, no doubt, hiwalayan mo. 'Di ba? Hiwalayan mo na lang. Yun ang pinakamaganda gawin. Move on. Ngayon, kung hindi niya naman asawa yun, sabihin mo sa kanya, yung nararamdaman mo. Sabihin mo na nasasaktan ako ng ganitong sitwasyon natin. 'Di ba? O, sabihin mo hindi ba pwede nating ayusin to? 'Di ba? Sabihin mo sa kanya na hindi mo nagugustuhan, hindi ka na natutuwa. Kung mahal ka niya, gagawa ng paraan yan. Okay? So anyway, I'll see you again in our next topic. Okay? So, bye for now. Mag-coffee muna ako. Ubusin ko muna tong coffee ko. Medyo lumamig na. See you later, guys.